kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at ako po ang nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanyeras. Maulan ba ngayong gabi? Hindi ko po alam, hindi pa po ako lumalabas ng aming opisina. Nandito lang po ako sa loob, no? Kaya hindi ko alam kung umuulan ba o mainit sa labas. But anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Tatalakayin po natin. This is something na na common sa atin, no? Lalo-lalo na yung mga may asawa. Yan. Dos Kumpanyeras. Hindi daw naman umuulan kasi may nag-message dito, magandang gabi. Maulang gabi daw. Pero dito po, sa taga saan po ba kayo? Dito po sa amin ay walang ulan. Yan. Pina-check ko na kay parang Ray. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight dahil, syempre, common. Swell Day. Although hindi swell day today because today is the 23rd of the month. Kung yung iba, weekly ang sahod sa Sabado pa, yung iba naman 15 at 30. No? Anyway, kung ano man pong araw or petsa ng sahuran, ang tanong dyan, attorney, ano ba yung karapatan ni Mrs. sa sweldo ni Mr.? Assuming si Mr. Solong nagtatrabaho at si Mrs. ay nananatili sa kanilang bahay at siyang nag-aasikaso ng mga anak. Dos Kumpanyeras. O kung sakasakali naman, no, si Mr. ang siyang taong bahay at si Mrs. ang siyang tumatayong parang padre de pamilya. May mga ganung pagkakataon, hindi ho ba? Dos Kumpanyeras. Na yung babae ang umaangkin. So dapat sana'y ay yung malaking responsibilidad ay inaangkin ng babae dahil siya yung may kakayanan, or baka naman dahil batugan ng asawa. Sorry po Bato-bato sa langit ang tamanay bukol. Yan po tinatalakay natin tonight. And of course, magandang gabi po sa inyong lahat, especially yung mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At syempre, manatili po kayong nanunood sa atin para dagdag kaalaman. Kasi po, laging lamang ang may alam. Dos Kumpanyeras. And syempre, meron pa rin po tayong DZRH Dos Kumpanyeras Malakas promo tonight. Dalawa pa rin po ang mananalo. Care of, no? Yung sponsored po itong ating Malakas promo ng isa nating listener for the entire week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. At bukas yung Friday, Boy Kulot. Bukas Friday na. Hindi ko na nararamdaman Ang pagod ko kasi ngayon parang pang Friday night na. Anyway, so bukas po, or Saturday morning, i-release ko lahat, itong promo winners natin this week. Ayan. Dos Kumpanyeras. Again, maraming salamat po sa ating sponsor na nagbahagi ng kanyang resources para po paunlakan ang ating mga kababayan na aktibong sumasali sa ating promo para din syempre dagdag kaalaman. Yan. So, kaakibat po ng pagpapakasal ang mga rights or karapatan at mga tungkulin, rights and obligations para po lamang sa mga mag-asawa. Kasi may mga obligasyon at mga karapatan po na tanging ang mag-asawa lamang ang nag-i-enjoy. I mean, ibig sabihin, para lamang sa kanila, exclusively para lamang sa mag-asawa. Siyempre, yung right to live together, yung husband and wife, ay sabi po ng batas, are obliged to live together, observe mutual love and respect and fidelity, and render mutual help and support. Yan. So, parang buong-buo na, mutual fidelity, syempre exclusivity. O bawal yung nangangaliwa, bawal yung laging kanan ka lang, kay Mr. ka lang, bawal ang mga liwa. Kaya nga po, meron tayong provision naman sa revised penal code na pinarurusahan yung
pangangaliwa doon sa form ng bigamy, yung pag-aasawa ng habang may asawa pa, no? O kaya naman ay adultery kapag babae ang nangaliwa, o kaya naman ay concubinage kapag ang lalaki po ang nangaliwa. Subject, of course, dun sa ilang mga kondisyon na nakasaad doon. Dos Compañeras. Okay, and syempre, meron din tayong tinatawag na RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Children na kabahagi po doon yung marital infidelity o kaya repeated marital infidelity na kasama po sa pinarurusahan under sa ilalim ng or sa ilalim po ng violence against women and children. Dos Compañeras. Kaya nga po, no, may mga pagkakataon din na kung nagkakaroon ng infidelity, no, ng pangangaliwa, ito po ay ground na din para sa legal separation, ibig sabihin separation from bed and board. At syempre, yung pag-acquire ng mga properties, no, kasama po yan sa mga karapatan at obligasyon, no, karapatan yung mag-acquire ng properties na sa inyong dalawa, especially po kapag kayo ay ang inyong property regime ay absolute community of property, ibig sabihin, no, what is yours is his, what is hers is his. Ayan. What is yours is his. O kung ano man ang meron siya ay sa kanya din, sa asawa mo din. At kung ano man ang meron ng asawa mo, sa iyo din 'yon. That is of course dapat kasal kayo. Ayan. Dos Compañeras. Kaya nga po may mga prohibition dahil what is yours is his or what is his is yours, hindi nga pwedeng ipamigay basta-basta, no? Kailangan ng pahintul or ibenta, i-dispatch ang property, kailangan ng pahintulot ng asawa. Otherwise, no, kung walang pahintulot ng asawa, lalo pag hindi alam ng asawa na nagkaroon ng disposition ng property, maaari po itong habulin, no? Void po ang bentahan kung sakasakali at pwede po itong habulin ng asawa na hindi nagbigay ng consent. And syempre, ang pagkakaroon, no, is epekto ng kasal. Kung magkaroon sila ng anak, legitimate ang kanilang mga anak, no? Ibig sabihin produkto ng dalawang tao na ikinasal. Ayan. Dos Compañeras. At syempre, alam na po natin kapag legitimate ang anak, pagdating ng manahan, malaki po ang nakukuha nilang mana kumpara doon sa mga non-marital children o mga anak sa labas. Meron din pong tinatawag na, syempre, succession na nabanggit na natin. Pagmamana, si Mrs. o si Mr., no, ay tagapagmana ng isa't isa. Yan. Maliban pa po doon sa makukuha nilang share, doon sa kanilang conjugal or absolute community properties, nagiging tagapagmana po sila ng isa't isa. At nananatili ito habang ang dalawa ay kasal kahit pa sila ay hiwalay na. Dos Compañeras. Okay. Ito pong mga rights and obligations na ito ay nananatili hanggat kasal ang dalawang tao. Kakailanganin po ng court intervention o pag-uutos ng korte matapos na ito ay litisin, no? Kailangan po ng desisyon na mapatunayan or makakuha ng paborableng desisyon para i-terminate, no, itong kanilang kasal o kaya naman ay pawalang bisa o ideklarang walang bisa. Dos Compañeras. At ang mga karapatan po, no, at rights and obligations ng dalawang mag-asawa ay demandable habang kasal pa ang dalawang tao. At hanggat walang annulment, Dos Compañeras. naliligaw ako. Hanggat wala pong annulment, mananatili po na tagapagmana ni Mrs. si Mr. o ni Mr. si Mrs. no, kapag dumating ang panahon, no? Pag sabi nga ni sino bang nagsabi, kapag tinawag na ang isa sa inyo ni Lord, hopefully si Lord nga ang tatawag. Dos Compañeras. Okay, ang mga obligasyon po ito, no, ay hindi po maaaring basta-basta na lang i-waive o sabihin, wala na tayo, no? Walay na tayo. Hindi pwedeng pag-usapan ng ganun-ganun na lamang. Again, kailangan pong dumaan sa korte. In fact, hindi po kayo pwedeng mag-separate ng inyong mga properties, no, habang kayo ay kasal pa. Only the court, no, can help you do that, no? Manghihingi po kayo ng pahintulot sa korte. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, ang haba na sinabi mo, paano naman
naman yung sahod, no? Sahod, sweldo, datong. Ano pa bang ibang, Pars, ano pa bang ibang term sa sweldo? Sahod, salaries, yung mga yan. Yung mga sinasahod ninyo, no? Sino ba ang nagmamay-ari nitong sweldo ni Mrs. o sweldo ni Mr.? Aba, kayo pong dalawa, no? Ibig pong sabihin, no? Actually, dapat ay nag-iintrega ng regular, no? Dahil ito pong mga sweldo, no, lahat ng ari-arian na na-acquire during the marriage, mula nang ikasal kayo, ay pagmamay-ari na po ninyong dalawa. Kung halimbawa ito ay conjugal partnership of kins, and I assume hindi bibihira po sa atin ang may ganung arrangement dahil ang default na property regime na umiiral ngayon ay ang absolute community of property, kung saan sinasabi po ng batas lahat ng ari-arian na napundar ng sino man, no, bago ang kasal at during sa kasal, ay ito po ay pagmamay-ari na ng mag-asawa. Dos Compañeras. In short, yun pong pagmamay-ari mo nung ikaw ay dalaga o binata pa kapag ka ikaw ay nag-asawa na. Kung wala po kayong prenuptial agreement, abay kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito. Maliban na lamang kung ito pong nakuha during the marriage ay nakuha sa pamamagitan ng pagmamana, in which case, tanging yung pinamanahan lamang po ang nagmamay-ari nito. Exclusive property ito ng pinamanahan or ng nagmana o pinamanahan, o kaya naman ay donasyon na exclusively para sa isang asawa lamang. Dos Compañeras. Hindi rin po sinasaklaw ng absolute community property yung mga personal na mga para sa personal use, personal and exclusive use ng isang asawa. Ano ito? Siyempre yung underwear, yung damit, o kanya-kanya yan. Yung toothbrush nyo, yan, kanya-kanya yan. Pero ang alahas, no? Akala mo, yung aking singsing, gintong parakale, mawala, hindi bale, no? Pagmamay-ari po ninyong dalawa kahit pa, no? Kahit pa, no? Ito ay hikaw na, pambabae lang ito, no? Kahit ano pa yan, yan po ay pagmamay-ari ninyong dalawa. Specifically po, nakasaad sa batas, ito ay bahagi ng absolute community of property. Dos Compañeras. Ayun, so hindi mo pa pwedeng sabihin na ibibenta ko yung alahas ko, wala nang pakialam si Mr. Don or wala nang pakialam don si Mrs. No? Ito po ay pagmamay-ari ninyong dalawa, and therefore hindi nyo pwedeng basta-basta i-dispatcha na walang pahintulot ang inyong asawa. Yung relo ni Mr. nakamahal-mahal. Yun po ay pagmamay-ari din ninyong dalawa. Pero yung sapatos, kahit gaano yung kamahal, kung sino ang nagmamay-ari, yun lang po. Kung sino nagsusuot. Dos Compañeras. Ayan. So if you have questions, 0919-2826485. And of course, ang ating text talk ay pwede rin po ninyong ipadala dyan. At syempre yung ating mga nanonood sa DZRH TV 4K live stream at ang mga nanonood sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Again, meron po tayong DZRH Malakas promo tonight. At ang tanong, yun po bang alahas ay exclusive property o conjugal na pagmamay-ari ng mag-asawa, no? Kung ikinasal sila na walang prenuptial agreement? Ipadala po ang inyong sagot sa DZRH Dos Compañeras bilang private message, at of course may patunay dapat yung na kayo ay follower ng DZRH Dos Compañeras at syempre na kayo ay nakashare ng ating live tonight. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Hilario Enriquez dyan saan po ba kayo nanonood? Gayon din kay Aunt May, magandang gabi po sa inyo. Gael Enriquez, Ador Cortez, dyan sa Kalumpit, Bulacan. Pancho Sabordo, and of course, sino pa ba ito? Si Elpidio Ricaborda. Gayon din si Doc Madrisa, magandang gabi, nanonood sa atin dyan sa New Zealand. Anong oras na po ba dyan? At syempre, yung mga nakatutok sa atin sa Eduardo Narvaez, Lane Lewis, gayon din si Rome Asuncion at Violeta Montecalvo Zambrano, si Tita Ami Miraflor Garcia, Chel Adarlo, and si ang daming messages ni Sir Eduardo Narvaez, si Ma'am Grace Recta, Ma'am Roxanne Costo, at syempre,
si Richel Adarlo and Eds Maglakas. Magandang gabi sa iyo, Mami Belen Rivera, Kenneth Arevalo. At syempre, maraming iba pa. Si Magdalena Martin, Eden Vainas Nitor, at Moonbeat. Si Odette Oxales, kompleto ang team. Bobay Perto sa Puerto Princesa City sa Palawan. And G. Almoguera Marilyn Balbin and Zoraida Falurina. Magandang gabi din po kay Che Almorega Almoguera at Dinya Asuncion Herman. JC San Fernandez, Eva Duques and Maricor Angeles. Gayun din Fidel Aquino, Hilaria Pagunuran at Zian Kevin Roy. Los Compañeras. O diba, pakyaw na pakyaw ang pagbati. Binibigyan ko po ng pagkakataon na mamagit ang inyong mga pangalan. Recognition na din, bilang pasasalamat sa inyong palagi ang panunood sa atin. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Nagsusolo po ngayon ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Mga misis, lakasan na po ang radyo. Lakasan po ang volume kung saan man kayo nanunood o nakikinig. Alam niyo bakit? Ibubulong ko sa inyo. Alam niyo po ba? Meron pong isang kaso, no, na dinesisyonan ng Supreme Court. Abay, nakakuha po si Mrs. ng 50% sa buwan ng tinatanggap ni Mister. Dos Compañeras. Yan, palakpak ang tenga ni Mrs. Yan. Baka biglang biglang aray itong aming technician dito napapakanta siya ng aray . Tandaan mga misis, meron pong isang kaso kung saan ito po yung my title na Pension and Gratuity Management Center PGMC versus AAA. Of course, tinago yung pangalan noong nagsampa ng kaso, no? Ito po ay nadesisyonan August 1, 2018 kung saan, no? Dahil hindi po nagsusustento si Mister. Sabi ni Mrs., maghihingi po ako ng sustento pagkatapos ng hingi siya ng protection order. Ngayon ay hindi po nagsusustento si Mister. So ang nangyari, no, dumulog siya sa korte, kumuha siya ng protection order, hiniling niya, no, na automatically, no, maikaltas na sa tinatanggap ni Mister yung dapat ay para sa kanya at utusan ang employer na i-remit ito kay Mrs. Dos Compañeras. Kinatigan po ng Korte Suprema ang hinihingi ni Mrs. At naging automatic po, no, ang remittance kay Mrs. dun sa 50% na tinatanggap ni Mister. Dos Compañeras. Ito po ay may GR number 201292, August 1, 2018 decision ng Supreme Court. So, Mrs., 50%. Siyempre, hindi kung magkano ba ang tinatanggap na sweldo ni Mister. At ang sunod na tanong, Attorney, may karapatan po ba akong malaman kung magkano ang sinisweldo ng asawa ko? Paring Ray, dinideklara mo ba sa asawa mo? Yung pinapakita mo ba yung payslip? Abay, mabait na asawa ito. Yan. May karapatan kami, sis, na alamin kung magkano ang buwan ng sweldo ni Mister. Ayan. Dos Compañeras. I bet marami sa inyo ang hindi alam kung magkano ang sinisweldo ng inyong asawa. Karapatan po ninyo yun. Bakit kanyo? Dahil yung sweldo niya at yung sweldo mo ay pagmamay-ari ninyong dalawa habang kayo ay mag-asawa. Dos Compañeras. Ikaw ba, Jerome Lorenzo, Anthony Abrenica, kay Rudy Palma at Daniel Laguno, kayo ba ay nagdedeklara ng buong sahod ninyo kay Mrs.? Pati yung inyong mga bonuses o may mga allowances pa, dapat po ay dinideklara ito at Mrs., karapatan mong malaman ito. Dos Compañeras. Dahil sabihin mo kay Mister na pag sinabi sa'yo na akin lang yun, aba hindi. Sabi sa family code, tayong dalawa ang nagmamay-ari nito. Bahagi ito ng absolute community. And therefore, pwede niyong alamin kung magkano ang kanyang sweldo. Dos Compañeras. Attorney, paano naman yung allotment? Dadako tayo dyan. Yung may mga asawang seaman,
Hindi yung mga seaman loloko ha. Well, actually, yung mga seaman loloko, may asawang seaman loloko, all the more dapat yung malaman ito. Because meron po kayong remedyo na available po sa batas. Dos Compañeras. Ayan. So malinaw na po ito ha, yung karapatan ninyo. Sabi niya, totoo po bang kung hindi nagsusustento, pwedeng hingin sa employer? Ayun, binanggit na natin. Yung Pension and Gratuity Management Center, pwede pong hingin. At in fact, no, ang sinasabi po ng batas, kung halimbawa, no, merong order sa korte or merong order ang korte na nagsasabi na, employer, no, yung 50% na yan, ibigay mo na automatic kay misis, i-deduct mo na doon sa sweldo ni mister, no? Ipadala mo sa kanya para hindi nadadaan kay mister, no? Kapag hindi po ito sinunod ng employer, maari pong managot for indirect contempt or pagsuway o hindi pagsunod sa order ng korte ang employer. Dos Compañeras. Sabi ni Arlinda Tomalon Gahudo. Good evening po, attorney. Thank you po sa legal information. God bless daw. Magandang gabi po sa inyo. And syempre, mga nanonood sa atin dyan sa Rojas Oriental Mindoro, Gilbert Cabinete. Magandang gabi po sa inyo. Etong may question. Si Yeng Racho. Magandang gabi sa iyo, Yeng Racho. Attorney kung seaman po, tapos hindi full ang allotment kasi nag-self-allotty siya mula nang magbisyo siya ay may babae. Pwede po ba akong mag-request sa company ng full allotment? No? Hindi po ninyo kasi maaring hilingin na lahat ng sweldo niya ay mapunta sa inyo. Kasi syempre may mga pangangailangan. Pero titingnan po ninyo at least no, yung 50%, may karapatan po kayo doon kasi kayong dalawang nagmamay-ari di ba? Dapat po sa inyo mapupunta bilang kayo po ay legal na asawa. Dos Compañeras. Yung iba nga hanggang 70-80% napupunta sa asawa di ba? Although pinapayagan po itong OFW or itong seaman or itong seafarer na magkaroon din ng parang porsyento na maitabi para sa sarili niya. Siyempre, may pangangailangan din po siya. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa libo-libong nanonood sa atin ngayon. Thank you so much. Si Rustin Andre Mejia dyan sa Davao City. Magandang gabi po sa inyo. At marami yung okay. Thank you very much po sa panonood dyan sa Davao. Dos Compañeras. Okay, may question siya. Sasagutin ko po yung tungkol doon sa doon sa joint account. Ayan. Kung bakit importante din na meron kayong joint account. Okay. So, yun. By the way, meron pong nakasaad sa ating GSIS at sa SSS na hindi pwedeng maging subject ng garnishment. Ano yung garnishment? Na yung automatic babawasin na doon or ihuhold yung sweldo na matatanggap ng isang tao para isatisfy sa pagkakautang. Kasama pa sa itinuturing na pagkakautang, yung dapat sana ay yung kakulangan niya sa mga pagbibigay ng sustento. Although yun po ay nakasaad doon sa SSS as sa GSIS law. Pero sabi nga illegal ito na bawal bawasan, no? Hindi pwedeng i-garnish. Pero ito pong mga batas na binanggit ko, GSIS at SSS law, ay luma na po ito. Kopong-kopong na mga batas na ito. Naging naamyendahan po ito, no, yung parte na yun, nang lumabas po ang RA 9262 na nagsasabi na kung ang pag-uusapan ay ang sustento, no, mas maganda na pwede na direktang kunin or i-remit doon sa asawa o sa pamilya yung dapat sana'y mapunta sa kanyang pamilya. Bakit? Ay kasi nagiging, kumbaga, ay pinahihirapan pa ang pamilya na legally entitled naman sa share doon sa sinisweldo or tinatanggap ng asawa. Dos Compañeras. Kaya nga po, isa sa mga exceptions na isinasaad dito ay yung amenda na inintroduce naman ng Section 8 ng RA 9262. Dos Compañeras. Okay, so okay, next question po next question po natin. Eto, kasal po kami pero yung asawa ko obligado pa din po bang
Obligado pa din pong magsustento sa kapatid at magulang niya. Magbabakasyon po sila, tapos obligado po ang asawa ko na magbigay ng travel fund. Ang tanong ko po, may karapatan ba ako na makialam kung magkano ang ibibigay, lalo na po at hirap din po kami ngayon? Dos Compañeras. Kung halimbawa po ang asawa ninyo ay nagsusustento pa, kasal naman kayo, pero nagsusustento pa or umako pa ng obligasyon sa kapatid, sa magulang, ito po ay dapat na kunin doon sa kanyang exclusive property. Anong ibig sabihin nito? Yun pong may, 'di ba may mga ari-arian tayo na atin lang, na kahit nag-asawa na tayo, kahit may asawa na tayo ay atin lang, no? Doon po dapat iawas yung ibinibigay niya sa kanyang pamilya, no? Sa kanyang extended family, kasi kayo na ang pamilya niya ngayon, 'di ba? Nung mag-asawa na kayo na ang pamilya niya. Pero dahil extended, nagbibigay yung pong extended family, kukunin yung itinutulong sa kanila doon sa kanyang exclusive property ng nagsusustento. Kung wala siyang exclusive property, kukunin po doon sa absolute community property or conjugal property, pero subject doon sa pag-aawas. Kung sakasakali maghihiwalay na at maghahatian, idideduct po sa share ng taong nag-advance doon sa kanyang share sa absolute community or conjugal property. Dos Compañeras. Yan. So, ibig pong sabihin, ay nabawasan na yon dahil kinukuha unti-unti yung share at binibigay sa kanyang extended family. Yun po ang sinasabi ng batas. Dos Compañeras. Take note po kapag nag-asawa ka na, ang primary responsibility mo ay ang pagsusustento sa iyong asawa at sa iyong mga anak at mga legitimate or illegitimate descendants, yung mga apo mo. Yan. Yung tumataas ay hindi pa po, wala pong provision, specific na provision ang batas patungkol sa pagsusustento ng magulang. But of course, no? Anong klase ka namang anak kung hindi ka tutulong sa iyong magulang kung meron ka din namang kakayanan? Dos Compañeras. I don't think po na legally demandable yung pagkukuha ng paghihingi ng pondo para sa pagbabiyahe dahil hindi naman po necessity ito. Siguro kung gamot, maintenance medicine, pangkain, para sa sustenance, no, pabahay, maari po itong mahingi talaga. Kailangan, kung ikaw ay may kakayanan, hindi naman siguro kailangan pang hingin ito mula sa iyo dahil anong klase kang tao kung hindi ka tutulong sa magulang mo, di ba? Samantalang may kakayanan ka naman, di ba? Dos Compañeras. Next question. Ito na nga yun. May karapatan ba akong alamin ang sahod ng asawa ko? Kung magkano ang savings niya? Ang pera niya lang. Sa tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol sa pera, nagagalit po siya. Ang hirap ng walang sariling pera. May pera ka din po. Actually, may share ka dun sa tinatanggap niya. Kaya dapat, alam mo kung ano yung iyong karapatan. Again, lagi pong lamang ang may alam. Dos Compañeras. Okay. Tingnan pa natin yung mga ibang, sabi ni Abigail, madalas talaga awayan ng mga mag-asawa ang pagsusustento sa mga kapatid. Ayan. Magandang gabi po, Socorro Ray. Marami na naman ako matututunan. Zian Asen, thank you very much. Lalo na yung mga makinig, lalo na yung mga may asawa dyan. Okay, so, ito si Daniel Katubay, Laguno. Ayan, sumasagot na. Doon po kayo sasagot sa DZRH Dos Compañeras na DZRH Dos Compañeras na ating page. Private message po. Okay. Parang ang daming nagme-message sa atin ngayon. Okay. Next question po, retirement pay naman. Ang tinatanong ni attorney, hiwalay na po kami ng asawa ko at may kanya-kanya na kaming kinakasama. Magre-retire na po ako at nagpaparamdam siya sa akin ngayon.
Alam ko na kung bakit. Pars, Ate May, alam na this. Dahil magre-retire na siya, biglang nagpaparamdam ang kanyang asawa. Dahil tatanggap ng medyo may kalakihang halaga dahil nga syempre retirement pay ito. 'Di ba? Sa ilang taon na pagtatrabaho mo, tatanggap ka na finally. You are tired and retired and you are to get your money na. Oh, 'di ba? Ang saya. Kaya lang yung dating hindi nagpaparamdam, biglang nagpaparamdam. Syempre na malakas ang pang-amoy. Ay, doon po ba sa retirement pay ko na matatanggap? May karapatan po ba siya? Ayan. Dos Compañeras. Kung kasal po kayo, again, lahat po ng mga pagmamay-ari mo ay pagmamay-ari din ng inyong asawa. Pero, kung halimbawa po na ang isa sa inyo ay nagtaksil, maari po kayong dumulog sa korte para sa, judicial separation of property o kaya naman ay legal separation o kung meron kayong ibang ground, no, para sa annulment of marriage, abay mas maganda po ito. Bakit? Aba, syempre, para hindi nakasali yung matatanggap mo later on. Lalo na kung halimbawa po isang partido lamang yung nagsasapang o nagpaparamdam sa iyo, biglang ginost ka tapos biglang nagparamdam dahil magkakapera ka na, pwede po kayong mag-file ng legal separation dahil yung pangangaliwa ay isa pong ground, isa sa mga grounds ng legal separation. And therefore, isa po sa epekto ng legal separation, yun pong erring spouse. Yung erring spouse, yung nagkasala, yung nagtaksil, yung nagbigay ng dahilan para magkaroon ng legal separation, ay mawawalan po ng karapatan pati sa insurance mo o pati yung sa iba mo pang mga benepisyo. Dos Compañeras. Hindi mo na rin siya magiging tagapagmana. Yon. So, pero ikaw na innocent spouse, maari ka pa rin maging tagapagmana niya. O, yun po ang kagandahan doon. Siyempre, pinarurusahan yung nagkasala, no? Not necessarily kulong, pero ito, sa pamamagitan naman ng karapatan sa ari-arian. Dos Compañeras. Itong si Rostin ang nagsinasabi niya, kung ilalagay daw sa bangko, just access. Alam niyo po, no? Kapag halimbawa ako medyo matinik-tinik akong asawa, syempre aalamin ko kung meron kayong pera sa bangko o wala, no? Aba, karapatan mo din yun. In fact, kapag ka nga namatay, no? Pwede mo na ngayon diretsong i-claim, i-withdraw, subject to, of course, yung deduction ng estate tax. Pero kung ikaw yung legit, halimbawa ipinangalan, naging joint account ng asawa mo at ng kanyang kalaguyo o ng kanyang girlfriend o boyfriend, no? Aba, pwede mo pa rin yung habulin. Bakit? Parang, all you need to do is patunayan na ang iyong asawa ang nagpopondo or sa pondo ng asawa mo ang perang nandoon, and therefore, di ba, may bawal po ang pagbibigay o donasyon sa pagitan ng mga taong guilty ng adultery at concubinage or guilty ng pangangaliwa. Dos Compañeras. Hindi po guilty na sa desisyon ng korte, kundi mapatunayan mo lang, preponderance of evidence na itong dalawang ito may relasyon at itong mga pera na ito ay binibigay, hinahakot ng mister ko sa kanyang kaliguyo. Yun, pwede mo na yung gamitin at para ma-recover mo. May karapatan kang i-recover ito. In fact, kung itinago ito and purposely, no, bumili ng property at purposely ipinangalan sa kanyang kalaguyo, pwede mo itong habulin. Bawal. It is in a form of donation kahit pa in the guise of sale, no? Ang kailangan lang patunayan ni Mrs. o ni Mr. o kung sino yung innocent spouse, no? Ay itong pondo na ito ay galing sa asawa ko. At syempre, yung pondo ng asawa mo, pondo mo din yun. Dahil kayo ay, what is his is yours, di ba? Dos Compañeras. Okay, si Eva May, merong question. Paano po kung ang asawa ay seaman? May remittance po ay hindi sa asawa pinapandala, kundi sa number 2. May ibang family na po siya pero di sila legally separated ng wife at never pa nag-usap basta nag-iwanan na lang. Ang question, may anak po ba kayo?
kung nang iwan, sino po ang unang nang iwan? Kasi take note din po na sa ilalim po ng batas, kapag ka po ang isang spouse ay umalis sa kanilang family home o iniwanan niya ang asawa niya nang walang legal na basehan, no? At ito ay umabot ng 3 buwan, no? Abandonment po ito. Ang sino man na bigla na lang lumayas ng walang dahilan, wala nang karapatan sa sustento. Yun. So, tandaan din po ninyo yan. Dos Compañeras. Kaya yung mga sinasabi niya na tampururot lang, mag-aal sa balutan, nag-aal sa balutan. Hindi po enough na basis na nagkatampuhan kayo. Unless, of course, binubugbog na kayo ng asawa ninyo, or ina-abuse kayo. Pero yung nagkatampuhan lang kayo, tapos naglayasan at hindi na nagparamdaman after 3 months, inabandon na ninyo ang family home at parang wala na kayong intention na bumalik pa, and therefore you lose your right na makahingi ng sustento. Dos Compañeras. Ayan. Again, meron po tayong DZRH Malakas promo. Question for tonight. Yun po bang alahas? Yun ba ay exclusive property ng bumili o pinagbigyan o conjugal na pagmamay-ari ng mag-asawa, kung wala silang prenuptial agreement? Ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. And of course, ang patunay na kayo ay nanunood, nakashare ng ating live tonight at follower ng ating page. Dos Compañeras. Okay, ito may nagtatanong dito. Iba pong usapin yung tinatanong ninyo. Pero magandang gabi po muna, Jonathan Obiadas, and then Olga Marie Mabunga, Grace Recta, Clicky Barado, and Ma'am Rowena Sapoposas, and Cole Marquez, Socorro Ray, at maraming iba pa. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Usapang sweldo. Karapatan ng asawa sa sweldo mo. Actually, sweldo rin yung dalawa yun. Bakit? O ba, kayong may-ari, sabi ng batas, maliban na lamang kung kayo ay total separation of property, meron kayong ganung napagpirmahan, napagkasundoan bago kayo ikasal. Pero sino ba naman sa atin ang nagkakaroon ng ganoong kasunduan? Ito yung tinatawag na prenuptial agreement, Kahit po kayo ay absolute community of property ang inyong property regime, ang sumasaklaw sa inyong mga ari-arian, o kaya naman ay conjugal partnership of kings, pareho pong yung sweldo nyo ay sweldo ninyong dalawa. Ayan. Kaya malas po kung ang asawa ninyo ay batugan, at nakaasa lang sa inyo, ganong may kakayanan naman, malas mo na lang. Ito, may question dito. Sabi niya, yung lalaki alisin sa SSS kasi naipasok na sa SSS, pwede po ba ipaalis? Hindi mo basta-basta pwedeng ipaalis. Bakit? Nire-require po ng SSS na either kayo ay legally separated o kaya naman kayo ay annulled or declared void ang inyong kasal. So, hindi mo siya basta-basta pwedeng mapaalis na, naghiwalay na po kami. Nangaliwa po siya, so hindi ko na po siya gagawing benepisyaryo. Hindi po ganun ang patakaran ng SSS. Dos Compañeras. Merong nagtatanong kanina dito, paano daw kung mag-asawa, parehong nagpakasal sa iba, Ibig sabihin, nag-iwanan silang dalawa at nagkanya-kanya na at nagpakasal ulit sa iba. Ang sinasabi po kasi ng batas, kung ikaw ay dudulog sa korte, dapat ay ikaw yung inosenteng spouse. Kung pareho kayong guilty, ang tawag doon in pari delicto, equally guilty, anong karapatan mong ihabla ang asawa mo samantalang ikaw ay guilty rin ng pangangaliwa? Hindi ba? Dos Compañeras. So wala kang, bagaman at may ginawa siyang krimen, gumawa ka din ng krimen, magkakasuhan kayo. Wala rin kasi kapag ka po sa ganito, dapat ay yung innocent spouse ang magsasampa ng kaso. Hindi ka rin innocent kasi nangaliwa ka din naman. Di ba? Dos Compañeras. Merong magandang advice dito. Itong si Rustin Andre Mejia na nanonood sa atin sa Davao City. Sabi niya, dapat talaga entrega kay Mrs. ang buong sweldo. Parang sa Pinoy movies. Pero I suggest mag-open ka ng account na sa'yo lang nakapangalan. Hindi naman sa gusto kong itago mo yung pera. Pero actually, maganda rin po. Kaya nga po ini-encourage natin sa mga misis, mga kung sino man, na dapat meron pa din tayong fallback. Kasi
wala namang, bibihira na po ang forever ngayon. No, bibihira na ang forever, no? Para kahit nga yung lupa mo na may titulo, naaagaw pa ng iba eh. Lalo pa yung asawa mo, 'di ba? Ay yung lupa mo nakatiwangwang lang yan, wala yung sariling pag-iisip. Lalo pa yung asawa mo na prone sa tukso, 'di ba? Kaya nga po, magkaroon ka din ng kahit papaano, dapat ay marunong ka ding dumiskarte para sa sarili mo, para hindi ka totally dependent. Dos Compañeras. Pero just the same, may karapatan ka rin po naman na manghingi talaga. Bilang, sabi nga, kayong dalawang nagmamay-ari ng sweldo ninyong ng isa't isa. Yan. Again, no, nananatili po ang mga karapatan na ito, demandable mula sa inyong spouse, no, enforceable against your spouse habang kayo ay kasal pa. Maliban na lamang kung ikaw yung guilty spouse. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna. Anong sinabi nung Jay Magisa, hindi ko masyadong naintindihan yung question mo. Okay, si Mitch Seya, sabi niya halimbawa po attorney, may gustong tulungan si Mrs. at ang tulong na gagamitin galing kay Mrs. Maari bang tumutol o hindi pumayag si Mr. dahil sila ay kasal o mag-asawa? Again, no, kung yun po ay ikaw ay may tutulungan, kukunin mo po sa iyong personal na property. Kung halimbawa naman po at kukunin mo sa inyong conjugal or absolute community property, yun po ay considered na mababawas dun sa share mo later on. Bakit? Anong share later on? Kasi kung namatay ang asawa mo o kaya maghihiwalay kayo, mag-i-split into two ang inyong ari-arian. Bakit? Yun ay i-consider na share ninyo sa conjugal assets or sa absolute community assets, no? Tsaka yun ay yung exclusive property mo later on. So, ibig sabihin, kung halimbawa may na-advance ka na 1,000,000 at ang dapat mong share ay 5,000,000, tig 5,000,000 dapat kayo, pero nag-advance ka na ng 1,000,000, di 4,000,000 na lang ang makukuha mo. No? Dos Compañeras. Okay, ang dami nating mga messages, nakakatuwa. Again, bagamat po at personal na ginagamit niya ang mga singsing, alahas, relo, hikaw, necklace, yan po ay pagmamay-ari ninyong dalawa. Specific po yan sa batas na kayong dalawa ang nagmamay-ari. No? Even the engagement ring. Kayo pong dalawa ang nagmamay-ari niyan. And therefore, hindi nyo basta-basta pwedeng i-prenda. Tama, no? Prenda is ipon. Dalhin okay? O kaya ay ibenta. Hindi mo rin basta-basta pwedeng ipamigay yan. Baka naman ipamigay mo sa girlfriend mo. Dos Compañeras. Yun. So, bawal po yun kasi may kilala ako no? Kinuha yung alahas ni Mrs. Ibinigay sa girlfriend niya. Loko-loko, ano? Ayan. Merong isa pang question dito. Nagtitingin po ako Okay, si Teacher Fem, may malaki pong utang ang asawa ko bago pa kami ikasal. Nalaman ko po ito, 5 years na kaming kasal. Ang tanong ko po ay may basis po ba kung sakaling singilin ako ng creditor? O yung pinagkautangan ng asawa ko bago pa man sila ikasal. Ang sinasabi po ng batas, yung mga antenuptial debts. Anong ibig sabihin nito? Yung mga pagkakautang na-incur bago ang kasal. Insofar as nag-redound ito sa benefit ninyong mag-asawa. Ibig sabihin, basta ikaw ay nakinabang dito, ay sagutin po ito ng absolute community asset. So, ikakarga po ito sa pagmamay-ari ninyong dalawa. Now, kung hindi nag-benefit, kailangan patunayan ay wala akong pakinabang dyan. Di ba? O kung sakasakali naman po, kung sisingilin, at hindi po sapat yung conjugal or absolute community assets, ay pwede pong singilin sa yan later on kung sakasakali man, no, na ikaw ay nag-improve ang inyong buhay, pamumuhay, nag-acquire kayo ulit ng mga assets, ipapakarga mo sa kanya yun. Dos Compañeras. Sa upon liquidation of the absolute community assets. Ayan. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna sa mga taga-Songkiel, Santa Barbara, Pangasinan. Gayon din sa mga taga-Municipal Circuit Trial Court ng Masinloc and Palawig, Zambales. Lalong-lalo na kay Judge Cheryl Alomia Macapagal. Magandang gabi po sa inyo at lahat ng mga taga
MCTC Masinloc, Zambales. Kabarkada ko to si Judge, classmate ko sa UST. Magandang gabi po sa inyo. Christian Maak Manreal, Josefina Fajardo, Joan Malapote Labaw, taga Marinduque ito. Gayun din, si Lisa Manalo. Yan, may question dito. Meron pa tayong 1 minute. Pero ito yung question niya. Paano po, attorney, kung nasa last will and testament ng asawa, yung kanyang girlfriend? Syempre, bawal po yan. Pinagbabawalan po ng batas ang donasyon sa pagitan ng mag-asawa or kahit pagbibigay ng pagsama sa kanya sa will. Bawal po ito. Ang pagbabawal po ito ay nag-a-apply kahit pa sa live-in partners. Yan. Dos Compañeras. Unuulit ko po pwede kang magpamana sa asawa mo, pero hindi ka pwedeng magpamana sa iyong asawa-asawahan o yung kalaguyo mo. Bawal po ito, no? Ayan, bawal din po ang donasyon, no, sa between spouses, at all the more bawal po ito sa ang relasyon ay bilang magkalaguyo. Dos Compañeras. Ang dami pa po mga questions pero hindi ko po natapos. So, try po natin sagutin bukas yung iba dahil ang dami pong questions tonight. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa tanong na, ito bang alahas ay exclusive property ng bumili o conjugal na pagmamayari kung walang prenuptial agreement? Ang sagot, ito po ay conjugal. At ang nanalo, we have 2 winners again. Ito po ay care of at sponsored ng isa nating tagapakinig. Ang sabi ni Miss Kay, manliligaw ko daw. Dos Compañeras. Ang first winner po natin tonight, ito na, si Elisa Diaz. Congratulations sa iyo. At ang next winner natin, Lane Lewis. Again po, congratulations sa iyo. Again po, bukas or Friday or Saturday ko maibibigay. Sabay-sabay ko pong ipapadala itong mga premyo ninyo. Dos Compañeras. Tita Mimi Arillo, magandang gabi sa iyo. And of course, Tito Cecil Arillo. Maraming salamat po sa pagkain. Alam niyo si Tita Mimi at saka si Tito Cecil, mga kliyente ko ito nung araw na hanggang ngayon para naging pamilya ko na. Kaya nagpapadala po sila ng pagkain lagi-lagi. At kaya ngayon tinatanong ko na, may padala daw siyang pagkain Tinatanong ko, Tita Mimi, ang pagkain namin bukas dyan. Anyway, thank you very much po sa mga napakababait natin mga taga-pakinig. Thank you so much. And of course, magsama-sama po ulit tayo bukas. Dito pa rin po sa ating programa. Magandang gabi muna sa Ate Lily Barade and family, Ate Ching Elag, and of course, Tita Tito Sunny, at ang mga taga Los Baños at sa Laguna, Ate Joanne Serrano and Ate Sherry Orica, and of course, mga taga Benavista, Marinduque, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Magbabalik po ako bukas. Nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.